Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITSP. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ang araw ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Abril 2026 at ika-7 sa buwan ng Julqa'da 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP licensor PB Jawaril at sa aming news head Miss Nurunisa Mamintal Gusin at sa aming mga media technician. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang or kalahating minuto. Radyo Natin Caroline Abbas. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ng ngayong araw ng Biyernes. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM, Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdurraouf Imakakuwa, katuwang ang DXTC, maging alerto at laging handa mga kabang sa murong. At sa ating ulat panahon, ang Estalis ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may matinding pagkulog at pagkidlat. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng silangan hanggang hilagang silangan at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa 34.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Ang heat index ay nasa 42 degrees. Sumikat ang araw kanina alas 5:32 ng umaga at lulubog alas 5:51 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdurraouf Imakakuwa, katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa murong.
Itama po ang inyong orasan, ang oras sa buong kapuluan ng 8 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. At ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al-Rais Ventures Corporation nasa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinso at Avenue, Cotabato City. At para sa ating pangunang balita, nagpahayag ng suporta ang League of Bangsamoro Organization or LBO sa bagong pinuno ng OPAPRO matapos ang pagbibitiw ni Carlito Galvez Jr. Ang LBO ay nagpasalamat sa pagbabago sa pamumuno na sinasabing matagal lang hinihiling na civil society sa Bangsamoro. Naniniwala ang grupo na kailangan ang course correction upang mapanatili ang integridad comprehensive agreement on the Bangsamoro or CAB dahil ang ilang nakaraang hakbang ay nakakaapekto sa koordinasyon at tiwala ng mga stakeholder at direksyon ng proseso ng kapayapaan. Binanggit din ng LBO ang paghina ng papel ng MILF sa panahon ng transisyon. Tinanggap ng grupo si Mel Sinin Sarmiento bilang bagong kalihim ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity or OPAPRO bilang pagkakataon upang maibalik ang tiwala, maituwid ang mga pagkukulang at maling ituon ang peace process sa mga pangunahing prinsipyo nito. Nanawagan ang LBO sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang ganap na pagpapatupad ng CAB. Ibalik ang sentral na papel ng MILF sa transisyon at panatilihing malaya sa panghihimasok ang BTA. Hinihikayat din nila ang publiko at pandaigdigang komunidad na manatiling mapagmatsyag sa proseso ng kapayapaan sa Bangsamoro. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, formal na inihayag ng Philippine Statistical Authority or PSA na lumago ang ekonomiya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ng 5% noong taong 2025. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang 3.5% na paglago noong 2024. Ang nasabing datos ay nilabas sa ginanapan na 2025 BARM Economic Performance Performance News Conference araw ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Abril sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, Bangsamoro Government Center. Ayon sa ulat, ang nasabing paglago ay nakapag-ambag ng 0.1% sa kabuuang pagunlad ng ekonomiya ng bansa at bumuo sa 1.1% ng gross domestic product ng Pilipinas or GDP. Kabilang sa mga positibong pagpahiwatig ay ang mabilis na pagtaas ng government final consumption expenditure na umabot sa 12.1% mula sa dating 3.5%. Tumaas din ang household final consumption expenditure per capita mula sa
70,285 noong 2024 patungong 73,554 noong nakaraang taon. Nananatiling nakabase sa serbisyo ang ekonomiya ng rehiyon kung saan ang mga sektor ng human health, social work services, education at public administration and defense ang nanguna sa paglago. Binibigyang diin ang PSA na mahalaga ang datos upang magsilbing gabay sa tamang pagpapaplano at paggawa ng mga desisyon para sa patuloy na pag-unlad ng BERMM. Labing-4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nananatiling nakabinbin ang akreditasyon ng United Bangsamoro Justice Party or UBGP bilang regional political party matapos tanggapin o questionin ng Commission on Election ang aplikasyon nito dahil sa isinampang oposisyon. Iniutos ng Comelec and Bank ang UBGP sa pamumuno ni former Burma Chief Minister Honorable Ahod Al-Haj Murad Ibrahim na magsumiti ng sagot sa loob ng 3 araw bilang tugon sa reklamo ni Sahabudi na panambulan ay usopa dahil dito hindi pa ito kasama sa listahan ng mga partidong nabigyan na ng green light. Samantala, aprobado na ang aplikasyon ng iba pang grupo gaya ng Bangsamoro Party or BAPA, Moro Ako Party at Isama Party. Bukod sa iba pa, sa kabilang banda tuluyang na-disqualify ang People's Consultative o Musyawara Party dahil sa kakulangan ng mga dokumento. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, isa na namang masjid sa barangay Sambulawan na Tumuntawan ng Maguindanao del Sur ang nakatanggap ng isang kompletong sound system sa pamagitan ng donasyon na pinangunahan ni Member of Parliament Abdul Basit Benito. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na suportahan ng mga masjid at madrasa na naglalayong patatagin ang mga lugar ng pagsamba at mga sentro ng pagkatutong Islamiko. Inaasahan na makakatulong ang bagong sound system sa mga mas maayos na pagsasagawa ng mga pang-araw-araw na dasal at iba pang gawaing panrelihiyon upang matulungan ang komunidad sa pagpapatupad ng kanilang mga obligasyong pananampalataya. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga residente sa patuloy na suporta para sa mga institusyong panrelihiyon sa lugar. 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this page. Short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program
at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KidFee. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa KidFee, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kako sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pa-check-up sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil ka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya di ko gere sa mapya nakiugo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan, Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapaterunan ka na mapiyay ka-check-upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito, Bapa. Katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko na mag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue. Do Sensuat Avenue, Cotabato City. Inshallah, nanalmo ko. Na magudasukal, nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Balaka na Gutierrez Avenue, undo Sensuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari
din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitwi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, pinangunahan ng MSSD, katuwang World Food Program at ang local government units ng OP ang ikalimang batch ng pamamahagi ng fortified rice sa ilalim ng Sustainable Environment Community Upliftment and Resiliency or Secure Convergence Programa ng Bangsamoro Food Security Task Force or BFSTF noong ika-23 sa buwan ng Abril taong kasalukuyan. Kabuuang 500 pamilya mula sa Barangay Blinsong at Barangay Nangi ang tumanggap ng nasabing tulong bilang bahagi ng patuloy na interbensyon upang mapalakas ang food security at nutrition sa komunidad. Ang Secure Program ay isang convergence initiative ng mga ministries, offices, LGUs at development partners ng BARMM na naglalayong maghatid ng pagkakaugnay na programa at serbisyo upang mapabuti ang food security, mapalakas ang nutrisyon at mapataas ang kakayahan ng mga komunidad na makaangkop sa epekto ng climate change at sa sakuna. Kabilang sa mga ahensyang bumubuo sa Secure Program ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform or MAFAR, Ministry of Environment and Natural Resources and Energy or MENRE, Bangsamoro Planning and Development Authority or BPDA at ang Ministry of the Interior and Local Government or MILG na magkatuwang sa pagpaplano, pagpapatupad at pagmomonitor ng mga community-based intervention.
27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba parating mga balita. Isang verified opposition ang ininghay na sa Commission on Election laban sa pagpaparehistro ng United Bangsamoro Justice Party bilang regional parliamentary political party. Ayon sa dokumento, kabilang sa mga pangunahing grounds ang umano'y paglabag sa eleksyon ng ganban, pagkakaroon ng koneksyon sa armadong puwersa at pagtanggap ng foreign contribution na pawang pinagbabawal sa ilalim ng umiiral na batas sa halalan. Iginiita ng petitioner na may mga insidente umano ng pagpapakita ng baril sa political assemblies sa panahon ng eleksyon na maaaring lumabag sa Omnibus Election Code. Binanggit din ang issue ng hindi umano ganap na decommissioning ng combatants na tinukoy bilang indikasyon ng patuloy na armed capability. Dagdag pa rito, inilahad ang aligasyon na may pumasok umanong pondo mula sa dayuhang entidad sa pamagitan ng isang foundation na maaaring lumabag sa mga provision laban sa foreign funding sa political parties. 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating panghuling balita. Kakailanganin ngayon ng Commission on Election or COMELEC ang pagsasama ng mga birth certificate sa paghahain ng mga kandidato para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Gayon din sa mga susunod na halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman Erwin George Garcia, punto na pool chief, nais nila na ang lahat ng kandidato na maghahain ng kanilang candidacy ay may kalakip na birth certificate. Paliwanag pa ng opisyal, ito ay upang malaman kung kailan at talaga ipinanganak ang isang tao na maghahain ng kaniyang kandidatura. Bukod dito, para maiwasan ang mga underage at ang napakaraming kaso na natatanggap ng komisyon, umaasa si Garcia na ang karagdagang kinakailangan sa dokumentaryo ay makakatulong sa pagtugon sa mga umiinit na isyu sa halalan, kabilang ang mga tanong sa edad at pagkakamamamayan ng mga kandidato. Ang hakbang ay kasunod ng pagsisiyasat sa mga nakaraang kandidatura, kabilang ang kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na kalaunan ay napag-alamang Chinese. Nauna nang sinabi ni Garcia na may ministerial function ang COMELEC sa pagtanggap ng Certificate of Candidacy or COC. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At ang ating radyo natin na balita ay hatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa pamamahala ni Minister Dato Muslim Engy Sema or Bapamos at sa kanilang Director General Dato Suraba Butazil Jr. At also hatid sa inyo ng Glang Eye Care Clinic na matatagpuan sa Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng Bagua Laingin Clinic na matatagpuan sa Kimpo, Bagua 2, Cotabato City at ng Sergio Service Center located at Dondroman Velo Street, Cotabato City. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tilo po sa ating mga avid listeners. Ito, hello to Kakanureda Udasa na dyan sa may Lugay-Lugay area. At good morning watching from Sapad Matanog, Maguindanao, from Sagira, Ibay.
At hayati ma'am, good afternoon o good morning. Salam sa iyo dyan. Marami po kaming nakikinig ngayon from Almonte Extension, Purok Buala, na Poblasyon 2 sa Cotabato City. Miss you po, God bless you too. Ayan, hello po kay Ma'am Simbay Adam. At hello kay Tristan White Gulay. Good morning, Ma'am Carol. Ayan, good morning to sir. At hello to Suhaila sa Bandar. Good morning. Ayan, hello po sa lahat ng ating mga viewers. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Abril, 2026 at ika-7 naman sa buwan ng Julhadja 1447 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming buting station manager sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jowaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas. Magandang umaga Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga.